Maalab na pagbati Pilipinas. Ramdam ng bawat Pinoy ang taas ng presyo ng bilihin at singilin. Sa katunayan, tumaas ang inflation rate para sa buwan ng Hulyo. Pero sabi ng Marcos Jr. Administration, don't you worry daw kasi nandyan na ang 2025 national budget. Nakadisenyo raw ang budget para protektahan ang taong bayan mula sa sumisirit na presyo ng bilihin. Para sa kasaganahan nga raw ang moto ng panukalang higit 6 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. At ayon sa Pangulo, pupondohan daw nito ang kakayanan ng mga Pilipino para kumita at pataasin ang produksyon ng pagkain sa bansa. Pero para sa mga budget analysts, malayong-malayo raw ito sa katotohanan. Malaking kabalantinaan yon sa harap ng paglala ng problema sa kahirapan kagutuman, binabawasan yung pinakakagyat na tulong sana pwede bigyan ng gobyerno. Tanong ng Ibon, paano makakamit ang kasaganahan kung ang kinaltasan ay ang mga importanteng item sa budget? Isa na raw dito ang agrikultura na magsisiguro sana ng sapat na food production. May 10.4 billion peso budget cut kasi sa agrikultura at malaki doon ay bawas sa budget para sa irigasyon. Nakatakda ring kaltasan ang budget para sa pangunahing social services gaya ng kalusugan. In fact, nangalahati ang budget para sa pagpapaospital ng may hirap na pasyente. Kinaltasan din ang budget ng ilang specialty public hospitals gaya ng Philippine Children's Medical Center, Heart Center at National Kidney and Transplant Institute. May budget cut din ng iba pang ahensya ng gobyerno na direktang nagbibigay serbisyo gaya ng DSWD, Department of Migrant Workers at Department of Labor and Employment. Kung naghihikahos ang taong bayan, walang ayud, walang social services for health or education or other social services na assistance, hindi prosperity yan. In fact, lalong malugmok sa kahirapan ang mamamayan. Dagdag ni Nery Colmenares, hindi social services kundi infrastruktura ang tumatampok sa panukalang budget. At true naman, aabot sa 1.5 trillion pesos ang budget para sa infrastructure projects sa bansa gaya ng kalsada, railways at iba pa. Pinakamalaking pagtaas ang Department of Transportation na makakakuha ng 180 billion pesos para sa infrastructure projects sa ilalim ng Build Better More program. Dahil marami sa infrastructure projects na ito ang galing sa inutang na pondo, malaking parte rin ng 2025 budget ang mapupunta sa pambayad utang. In fact, naglaan ng higit 870 billion pesos sa national budget para bayaran ang interes pa lang ng mga inutang. Aray! Pero teka, kung puro infrastructure ang laman ng budget, paano ba yan pakikinabangan ng madlang people? Yung mga kailangan infrastructure ng gobyerno, ng mamamayan, halimbawa, eskwelahan, ospital, irigasyon, napakalit na bahagi na 1.5 trillion. Sa aming pagkwenta, siguro hindi pa abot ng 5-6%. Ang pangunahing makikinabang dito ay mga malalaking kumpanya at mga real estate developers na yung halaga ng kanilang property ay sisirit talaga yan kapag may nailatag ng kalsada dyan na may mga stasyon ng tren at iba pang transport infrastructure. Hindi makikinabang ang taong bayan directly sa huge infrastructure projects. Una, ang karamihang infrastructure projects actually, malaki ang pagnanakaw dyan, malaki ang corruption dyan. And you can steal billions of pesos dyan na hindi napapansin. Dagdag ni Colmenares, nangangamoy eleksyon at pork barrel din ang pagpapasok ng sandamukal na infrastructure projects gaya ng mga kalsada at tulay. Ang purpose ng malaking pondo para sa infrastructure ay para sa eleksyon. Mamigay ka ng mga roads and bridges sa mga congressman, sa mga senador, sa mga mayor, governor na gusto mong manalo o kaalyado mo. So that's the budget for you in short. Cuts on social services, cuts on very important sectors, but more on infrastructure projects na pwedeng gamitin sa pork barrel, pwedeng gamitin sa eleksyon, at pwedeng magpayaman sa mga kontratista, mga kontraktor, at mga matataas na public officials. This budget is a very dangerous budget.
Dahil hindi raw totoong kasaganahan ang idudulot ng 2025 budget, kailangan maging alerto raw ang publiko kung paano gagastusin ang pondo ng bayan. Ang laki ng ginagastos para sa infrastruktura, para sa militar, maging sa pagbayad utang. Hindi tama talaga na sa panahon ng matinding kahirapan ay hindi na dadirect yung napakalaking pondo ng gobyerno dun sa mga nangangailangan.